Salamat sa Diyos dahil binigyan ako ng pagkakataon para po ibahagi sa atin patungkol po dito sa Kingdom of God. So, purihin ang Panginoon dahil isa po sa napakagandang topic na ating pong papag-aralan, brothers and sisters, na kasama po sa elemento na mayroon po tayong tinatawag kanina, nabanggit na ni Pastor Donald, mayroon pong hari, may territory, may citizen doon sa Kingdom of God na yan. At katunayan po, brothers and sisters, napakaganda na ang maghari sa ating lahat, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, purihin ang Diyos dahil sa araw ito, bago tayo mag-umpisa, sa oras na ito mga kapatid, gusto ko muna magkaroon ng prayer para sa ating lahat upang ating pong maintindihan mabuti kung ano po yung ating pong tinatalakay ngayong araw ito sa tulong po ng Banal na Espiritu. We thank you, Father God, once again for your word, O Lord. Buksan mo pa inoon ang pandinig at pangunawa upang sa lahat ng pong matalakay, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay may tanim sa aming puso, Panginoon, at magbigay sa amin ng kaliwanagan, O Diyos, na kayo po ang dapat na maghari sa aming pong buhay, Panginoon. And we believe, Father God, na bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga nanonood, sumusubaybay sa araw na ito, magkaroon ng kaliwanagan, Panginoon, na wala kami sa kingdom ni Satan, kundi kami po ay nasa kingdom ng Panginoong Hesukristo. Sa oras na ito, Lord, patnubayan mo po kami at inaas po namin, Lord, ang iyo pong Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa aming lahat. We thank you, God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So, ngayon po, mga kapatid, isa po sa aking pong nakuha doon sa elemento ito, patungkol po sa the kingdom territory. Yan. So, ngayon, pag sinabing territory, mga kapatid, ito po ay isa sa mga bagay na pwedeng pag-agawan ng mga tao. Kikita nyo ngayon, itong tinatawag natin na tulad na lang sa China, saka sa Pilipinas, meron silang teritoryong pinag-aagawan. Ganun din po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Bago tayo napunta sa Kanya, mayroon munang paglalaban na nangyari. Ano pong ibig sabihin nun? Nagkipaglaban, nagkipagdigma upang tayo ay maagaw doon sa kapangyarihan ng tawag na yan, kapangyarihan ng mundo o kaya kapangyarihan ng kadiliman upang tayo po ay madala doon sa kaliwanagan. At ngayon po, wala na tayo sa paghahari ng kadiliman o kaya ng mundong ito, nasa kaharian na tayo kay paghahari ng Panginoong Hesukristo. Okay, meron pong verse dito sa Bible, sa Luke chapter 17 verse 20 and 21. Meron pong nagtanong yan na isang Pariseo, sabi niya, minsan si Jesus ay tinanong ang mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang paghahari ng Diyos ay walang mahikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsimula na roon o rine, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Praise God. So napakaliwanag po mga kapatid na simula po nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nanalig sa Kanya, okay, sumampalataya sa Diyos, doon po nagsimula pumasok ang Panginoon sa ating puso. At simula sa bagay na yan, brothers and sisters, siya na po ngayon ang naghahari sa atin. Wala na po yung paghahari ng mundo, kaya paghahari ni Satan sa buhay natin, kundi ang Diyos na mismo ang naghari sa buhay natin. Kaya siya na po ang mayroon pong territory po dyan. Okay? So, ganun din po, sabi niya, we should look for what God is doing in people's heart. Kailangan po sa oras na ito, dahil natalakay po natin na ang Diyos po'y pumasok sa puso po natin, kailangan tignan nating mabuti. Sabi po sa aking pong outline, we should look for what God is doing in people's heart. Mayroon pong bagay na ginagawa ng Diyos sa ating pong puso, mga kapatid. At yun po ang dapat na makita natin. So, napakapalad po tayo dahil sinabi rin sa Matthew chapter 5 verse 8 po yan, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya, isipin natin mabuti, okay, pag-aralan natin mabuti, mga kapatid, na ang Diyos mismo ay naghahari na sa ating pong puso. Ganun din po sa Matthew chapter 22 verse 37, sabi po niya doon that Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart. So nabanggit na naman po yung puso po diyan. All your soul and all your mind. So napakaganda kapag ang Diyos na pong naghahari sa puso natin. Ibig sabihin po yung pag-ibig ng Diyos nandyan po sa buhay natin. Okay, nasa atin na po. Kaya dito po, sabi niya, God wants to take the heart of man as his territory. So, Satan desires to do that also. Gusto po ng Diyos na maghari siya mismo sa ating pong puso. At gusto rin po ni Satan na, okay, desire din niya na kunin din po yung ating pong pusong ito. Pero ito po ang pakinggan nating lahat, brothers and sisters, natalo na po siya at nagtagumpay na po ang Panginoon sa buhay natin nung tayo po'y nanalig sa Kanya. Hallelujah. So, we should concentrate on all we can do to show our love for God and others. So napakaganda po na kapag
tayo po ay nasa Panginoon na, nakapokus na po tayo ngayon doon sa pagmamahal ni Kristo na ibinigay niya sa atin dahil siya na po mismo ang nasa atin. Ngayon, ang tanong, meron pong katanungan dito, why does God want the heart? Bakit gusto ng Diyos yung puso natin, yung puso ng tao? Bakit gusto niya maghari sa ating buhay, mga kapatid? Bakit gusto niya maghari sa ating puso? Ito po ang mga dapat nating malaman po ngayon. Yung una, sabi po niya, okay? So the heart is the center of man's life. So makikita po natin dyan, brothers and sisters, kung bakit po nais ng Diyos yan kasi nasa sentro, kaya yung puso natin yan po ang pinakasentro ng buhay ng tao. Totoo po ito, mga kapatid, kasi kapag wala ng puso ang tao, ay wala na rin pong nagpapump ng blood. At pag wala na nagpump ng blood, ibig sabihin wala ka ng dugo. Kaya napakaganda po, bakit gusto ng Diyos yung puso natin? Kasi kung ano yung nilalaman ng puso, yun din yung lumalabas sa ating bibig. Yan. Sa Proverbs 14 verse 33, mayroon pong sinabi po diyan, wisdom resteth in an understanding heart, but wisdom is not found among fools. So napakaganda po, brothers and sisters, na kapag yung karunungan daw ito na nanatili sa taong mayroon pong pangunawa. Yan. So mapalad po tayo dahil binigyan tayo ng Diyos ng wisdom na galing sa Panginoon dahil sinabi na rin po yan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na tayo po ay kapag si Lord na naghari sa atin, automatic po yan. Mayroon pong karunungan na ibibigay si Lord sa buhay natin. Yan. Pero sabi po niya, sa mga taong mangmang, sa mga taong hangal, sabi po niya, medyo masakit mga kaibigan, pero ito po sabihin ko sa inyo, hindi na nanatili ang karunungan galing sa Diyos sa mga taong sabi niya, mangmang. Kaya napakapalad po tayo. Nung araw, wala pa tayo sa Panginoon. Kabilang po tayo sa mga hangal na ito, sa mga mangmang na ito. Pero ngayon po tayo po ay nasa Diyos. Praise God. Hallelujah. Binigyan na tayo ng karunungan na galing sa Kanya. Ayan. So, whatever or whoever is in the heart of a person, sabi po niya, that is what he loves. Totoo po ito. Kung ano yung nasa puso ng tao, yun yung kanyang minamahal. Yan. Yun yung kanyang pinapahalagahan. Yun din yung kanya pong ine-envisan. Kaya dito po sa aking pong outline, napakaganda po, sabi po niya, okay, so where he invests his time. Totoo po, kung sino po yung nasa lalaman ng puso niya, yun niya ini-invest yung time niya, yung oras niya, yung priority niya, yung lahat po ng nasa isipan niya, doon na po niya ini-invest ang lahat kasi yun ang nasa puso po niya. Nabanggit na po riyan doon sa Matthew chapter 6 verse 21. Sabi po niya, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. So kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya napakapalad po sa mga kapwa kong manggagawa, mga kapatid, dahil kapag tayo po ay nasa puso na po natin yung paglilingkod, nasa puso na po natin yung pagpapastor o kayo yung pagsiserve sa Panginoon, ibig sabihin niyan, kagalakan na nating gampanan at gawin ang bagay na mayroon man o wala tayong matatanggap. Pero naniniwala ko, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, pangako po ng Diyos yan na hindi tayo iiwan ng Diyos. Bakit, brothers and sisters? Kasi ang totoong kayamanan natin ay nasa langit. Okay? The more na tayo po ay gumagawa dito sa lupa ng pinapagawa ng Panginoon o kaya sinusunod ang kalooban ng Diyos, sinusunod ang kingdom ng Panginoon, biblika na rin yan, nabanggit kanina sa Matthew 6:33, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kapag inuuna natin yung ating pong tinatawag dito yung paglilingkod natin sa Panginoon na hindi tayo nagsasawa sa paglilingkod sa Panginoon, may kalakip na pangako ang Diyos. Ayun, sabi niya, all these things shall be added. Idadagdag ng Panginoon. Anong ibig sabihin kasi ng idadagdag? Mayroon ka na, bibigyan ka pa. Wow, praise the Lord. Napakaganda po yung sinabi po niyan. Kaya kapag sinasakatuparan o kaya sinasagawa po natin, yung pong kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay natin, mayroon pong kalakip na pangako na binigay ng Panginoon. So wherever your treasure is, there the desires of your heart will be also. Kaya habang tayo po ay nabubuhay at tinawag ka sa paglilingkod, maglingkod po tayo, mga kapatid, kasi yan po yung nasa puso natin. Hallelujah. Pero pangalawa po, na ito pong ating pong patungkol sa kingdom territory, sabi po niya, the heart reflects the man. So, yung puso, kung ano po yung nasa puso natin, nagre-reflect po yan sa buhay ng isang tao. Yan, nakikita po yan. Kung mabuti ang nasa puso mo, mabuti din ang nakikita sa'yo. Pero kung ang laman ng puso mo ay puro mga, tawag dito, mga kadiliman, kadiliman din yung nakikita sa atin. Kaya, pero purihin ang Panginoon dahil ang naghari sa atin ngayon ay kaliwanagan o kay liwanag na nanggagaling sa Diyos.
So Proverbs 29 verse 19, sabi niya, as a face is reflected in water, so the heart reflects the real person. Totoo po yun, mga kapatid. Na-try nyo naman siguro natin kapag naliligo tayo sa dagat, sa swimming pool, sa karayan, sa waig, sa lawa. Kapag tinitignan mo yung mukha doon sa tubig, nagre-reflect po yan. Pero sabi din po niya sa Bible, so that heart reflects the real person. Lumalabas at lumalabas talaga yung totoo sa tao kung ano ang nasa puso po niya. Kapag mabuti yung nandyan, sigurado po lahat ng kabutihan ay madali niyang gawin, brothers and sisters. Bakit? Mabuti yung nasa kanya. Kaya dito po, okay. So sabi niya, what is in a man's heart determines his character and actions. Yan, napakaliwanag po yan kung babasahin po ninyong mabuti, kung intindihin yung mabuti, brothers and sisters. So nakikita po yan sa character and actions. Madali lang magsalita, pero nakikita po mabuti yan kung totoo yung nilalaman ng puso ng taong yan, mga kapatid. Mangingibabaw at mangingibabaw pa rin yung kabutihan sa kanya. Yan, okay? So sa Marcos chapter 7 verse 20, yan dito po natin makikita yung ano ba yung mga dapat nating makita sa puso natin, brothers and sisters. Kung mabuti yan, good. Kung hindi maganda, ito po, sabi po niya, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Kita ninyo So saan ba nanggagaling yung lumalabas mula sa tao, brothers and sisters? Galing yan sa puso. So sabi niya, sapagkat sa loob ng puso, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na ano yon, makiapid, magnakaw, pumatay. Sa verse 22, sabi niya, mga lonya, mag-imbok, at gumawa lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Sa verse 23, sabi po niya doon, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Dati tayo po ay nandyan sa mga bagay na yan kasi wala pa po si Lord, wala pa si Jesus na naghari sa atin. Yan, ginagawa natin dati yung mga bagay na yan nung hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, nung tayo po ay nasa mundo pa, nung tayo po ay nasa kadiliman pa, brothers and sisters, kasi kadiliman pang naghahari sa atin. Pero ngayon po, dahil ang Diyos na po mismo ang naghahari sa atin, yan, makita po natin dito sa verse, sa Philippians chapter 4, verse 8. Yan, ito na po yung makikita sa atin ngayon dahil nasa atin na po ang liwanag. Nasa atin na po, kaya naghari na si Lord. Sabi niya, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Yan, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan, dahil tayo po ngayon ay nasa Panginoon na at naghahari na ang Diyos sa puso natin. Yan, diyan na po ang nakikita sa buhay po natin. Ano yon? Tayo po ay namumuhay ng karapat-dapat na sa Panginoon ngayon. So, isa pa dito, brothers and sisters, sabi po niya, focus your mind on what is good and pure. Dahil tayo po, mga kapatid, ay isa na sa mga tagasunod ni Kristo, yan, nakapokus na po tayo sa mabuti, hindi na po sa masama. Yan, anong ibig sabihin yon? Kahit ano po yung mga bagay na nangyayari sa mundo, na masasama sa mundo na nangyayari sa atin, sa kapitbahay, o kaya sa mga kaibigan, o kaya namang klaseng bagay na yan, brothers and sisters, tayo nangingibabaw pa rin ang kabutihan sa atin. Isipin natin lahat, brothers and sisters, bakit ka naging isang Kristiyano? Bakit naghari ang Diyos sa buhay mo? Kasi gusto ng Panginoon ni Lord na maipakita, mag-reflect mismo si Jesus sa buhay natin. O, ano po yung example na makikita ko dito na ginawa niya ng Panginoong Jesus? Kahit siya po'y sinaktan na, kahit siya po'y hinagupit, kahit siya po ay pinahirapan na, hindi pa rin siya naghiganti. Biblical rin po yan na sinabi niya doon sa Bible sa Romans chapter 12 na hindi tayo dapat maghiganti, dapat dahil nasa kanya po ang siya mismo ang gaganti. So dahil tayo po ay nasa atin na po yung tinatawag dito na kingdom territory, okay? Isa-isip po natin ang lahat ng mga bagay na mabuti. Yan. So dito po sa number 3. Yan, malapit na po ako, mga kapatid. Pangatlo po, doon sa ating pong kingdom's territory, sabi po niya, God transformed the heart of those who believe in Him. Praise the Lord. Makikita niyo po ninyo dyan. Bakit? Kapag tayo po pala ay nasa Panginoon na at naghari na ang Diyos sa buhay natin, so binago na po ng Diyos yung puso natin. Bakit? Tayo po ay nanalig o kaya nagtiwala na sa Kanya. Manong verse po yan? May verse po tayo sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po niya doon, and I will give you a new heart
and I will put a new spirit in you. Yan. So I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. So napakaganda po mga kapatid. Dahil, oo, itong verse na ito, sabi po niya, inalis na ng Diyos yung ating pusong bato. Kaya matigas na puso, kaya yung masuwaying puso, inalis na ng Diyos yan mga kapatid sa buhay natin. At pinalitan na ngayon ng bagong puso. Hindi lang bagong puso, kundi bagong espiritu. Hallelujah. So, napakaganda, napakasaya po mga kapatid kapag yung espiritu natin ay talagang si Lord ang naghahari po dyan. Bakit? Kasi, hallelujah, lahat ng mabuti, madali mo lang gawin. Meron akong message nung araw na napakaganda po, sabi niya yung title niya doon na humility is the mother of all virtues. Anong ibig sabihin yon? Ina ng mga magandang bagay, may mabubuting bagay. So dahil tayo po ay tinatawag dito, binago na ng Diyos yung puso natin, binago ng Diyos yung espiritu natin, at nilagyan niya tayo ng pusong masunurin, hallelujah. Dito po sabi niya, bakit inalis ng Diyos, bakit binago ng Panginoon? Sabi po niya sa aking pong outline, to transform us and empower us to do God's will. Kasi nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, nung hindi pa siya naghahari sa buhay natin, brothers and sisters, wala pa tayong pagkukusa na na sumunod sa gawain ng Panginoon. Parang wala kang tinatawag dito na pagpapahalaga sa gawain ng Diyos, o kaya hindi ka natutuwa, masaya sa gawain ng Panginoon. Pero dahil po tayo po ay binago ng Panginoong Diyos, naghahari na sa buhay natin, yan, nagagawa na natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. So the heart will become obedient to Him. So that heart will become obedient to Him. So dati, masuwaying puso meron sa atin, pero dahil pinalitan ng Diyos yan, naging masunurin na po ang puso natin ngayon na maglingkod sa Panginoon. So the human heart is the most deceitful of all things, but the heart that was surrendered to the Lord, sabi niya, will be changed. So napakaganda makita sa Jeremiah chapter 17 verse 9. So ang puso ng tao talaga, sabi po niya, yun yung pinaka talagang deceitful, mandarayang puso. Pero dahil tayo po ay nasa Panginoon na at sinurrender natin ang ating puso sa Diyos, binago na ito ng Panginoon. Hallelujah. Okay, so dito pa sabi po niya, ito po yung conclusion na aking pong sabihin sa inyo. Hanggang sa muli, sabi niya, if we claim we love God, we seek, we prioritize and we are committed to please Him with our lives. So kapag sinasabi nating mahal natin ang Panginoon at naghahari na ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, hallelujah, kailangan inuuna natin, hinahanap natin inuuna ng kalooban ng Panginoon, pina-priority natin si Lord sa buhay natin, okay? At sabi niya, tayo po ay meron na pong commitment, okay? Committed tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. So praise the Lord, tayo po manalangin. Salamat sa Panginoon. At we thank you, Father God, once again for your word, O Lord. At mga simpleng message po na aming pong napahinggan patungkol po sa kingdom territory. Panginoong Diyos, salamat, O Lord, dahil ikaw na pong naghahari sa buhay namin ngayon, Panginoong Jesus. At lahat po ng mga bagay na masasama ay inalis mo na at naging mabuti na sa inyo pong harapan, Panginoon. And we thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Amen. So God bless you all. To God be the glory.